finding treasure. He's making diamonds, diamonds, making diamonds out of dust. He is refining, and in his timing, he's making diamonds out of us. I'll surrender to the power of being crushed by love, till the beauty that was hidden isn't covered up. Oh, it's not what I hoped for, it's something much better. He's making diamonds, diamonds, making diamonds out of dust. He is refining, and in his timing, he's making diamonds out of us. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds, diamonds, making us rise up from the dust. He is refining, and in his timing, he's making diamonds out of dust, making diamonds out of us. I won't be afraid to shine, I won't be afraid to shine. Sige po, good afternoon at tayo po tayong lahat at maganda na sisimulan natin ito ng merong kasayahan sa ating puso. Dapat mag-rejoice tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-rejoice tayo. Huwag natin payagan na tayo ay madaig ng lungkot kasi sabi nga ng salita ng Diyos, even si Pablo sinabi niya, rejoice in the Lord, and I say it again, rejoice. And I tell you, that is a command. At sa mga anak niya, so kailangan na sumunod tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag di tayo masaya, I tell you, papasukin tayo ng kung ano-anong negatives, kung ano-anong hindi maganda. Ibig sabihin, kaya tayo nagre-rejoice because of the presence of the Lord. Hello? Kaya tayo nagsasaya. Yun ang kailangan po nating mayakap. So, wag niyo isipin masyadong problema. Ang problema ay nandyan lang. No? Kaya kalimutan nyo siya, iwan nyo siya doon sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala, mamaya babalikan mo din yan, no? Kasi gusto mo siya eh. So anyway, kalimutan natin yan. So, ang maganda, makita natin, kung meron tayong kanya-kanyang Bible dyan, nabuksan natin doon sa Psalms na 97, verse 1 to 6. Tignan natin siya, pinapahayag ng Panginoon dito. So marami pong kapahayagan na salita ng Diyos kung paano tayo magpupuri. At yun po yung gusto ng Panginoon, na purihin natin siya, sambahin siya sa magitan ng Espiritu at katotohanan. So sabi ng Espiritu, ang puso po natin, at ang katotohanan ay yung salita ng Diyos. Kaya binabasa po natin itong mga salita ng Diyos kasi yan ang nagpapatunay na yan ang dapat nasasabihin natin sa Diyos. Ang sabi sa verse 1 ng 97 Psalms, si Yahweh ay maghahari. Ang sabi diyan, magagalak ang kadlupaan. Tandaan natin yan, ha? Lahat tayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. So, nagsabi ng magsaya, hindi sabi, malungkot tayo pag may problema tayo. Kahit na po sa Bible, wala kang masabi pag may problema ka, maglungkot ka. Wala po nakalagay. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. So, kitang-kita natin, description ng Lord. Kung ano yung mga nasa paligid ng Diyos. Kung ano yung na makikita natin. Sa unahan niya ay apoy. Patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. So siyempre, no, may takot. So in short, nandoon yung, I believe the fear of the Lord, hindi po yung tipong sisirain ng Panginoon ng mga tao, no?
Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Pinapakita po yung glory ng Diyos, pinapakita na no one can stand the glory of God. Hello? Lalo na kapag yan ay mahayag ng husto. So ang makastand lang sa glory ng Diyos ay sino? Yung mga nakipagkaisa sa Panginoong Jesus. Amen? So yun po yung makastand lang sa glory ng Lord. Sa langit ay nahayag yung kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. So you see, siya po ay magmamanifest, siya po ay gusto niya ipakita yung kadakilaan niya rito. Hello? Yun ang gusto niya. So kaya nga meron tinatawag na anointing. No? The impartation of God's ability to His people. Ginagamit niya tayo. His anointing, mag-flow ang anointing sa atin at sa pamagitan natin. To us and to us. So anyway, importante mapuri natin ang Diyos. Amen po ba? Pinahayag ng salita ng Diyos, maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat po tayo ay magdiwang ang sabi ng salita ng Diyos. At gawin natin. Amen po ba? At maganda, mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Maganda na siya yung kauhawan natin. Amen po ba? Our thirst, no? Pag maghahanap ka ng tubig, tandaan mo, wells of living water. No? Nandito po yan, ang banal na spirito. So hindi po natin na-explain pa yan, pero na-explain ko na sa iba yan, pero ang importante, mag-overflow yung joy na yan na nasa ating puso. Amen po ba? Kasi dyan tayo dinidesign ng Lord. Amen? Handa ba natin kantahan ng Panginoon? Hello? Or huwag na kumanta, Pastor. Hindi. Maganda, kantahan natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi doon niya dinesign ang bawat isa sa atin. So maganda kantahan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Let's worship the Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Aking hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Hallelujah. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan.
Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Dahil may nasasakan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwida. Pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan kita. Pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord God. For you're so good and your mercy endureth forever. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Sige po, tayo po'y mananangin. Hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your name, for you're so good and your mercy endureth forever. Dapat kang purihin, dapat kang sambahin, dapat kang itaas. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw, ang lumalang ng langit at lupa. You're the great I am. Na nagsabi, Panginoon, I am who I am. Father, thank you so much, Lord. Tunay nga na dapat kang sambahin. Lord Jesus, ikaw ang gumawa ng kaligtasan, ng salvation, ng sanlibutan. Dahil sa pagbubo mo ng dugo mo sa cross ng Calvary, Panginoon, inalay mo yung buhay para sa aming kapatawaran, sa mga kasalanan namin, Panginoon. Marami po salamat dahil ikaw lang ang tagapagligtas. Pinadala mo ang banal na Espiritu upang gawin kaming templo, made not by human hands but by the Spirit of the living God. Thank you so much. You are a great teacher, a great, Lord, a great helper. Nakasama namin sa oras nito dahil ayaw mo na kami parang isang ulila na tumatakbo dito sa lupa na walang kasama kundi sinamahan mo kami. Holy Spirit, ikaw ang nanahan sa amin. Ginawa mo kaming templo. Napakabuti mo. Lord, tunay nga, kinumpleto mo ang lahat ng bagay upang
upang kami, Panginoon Diyos, ay mapagarian mo. At upang kami angkinin mo, Panginoon Diyos. We are yours, O Lord God. And truly, Lord, sa araw na ito, sa hapong ito, Panginoon Diyos, maghari ka sa amin, turo mo sa amin ang iyong salita, Panginoon Diyos, upang matutunan namin ang ito. Let your manifest presence, let your power, and let your word be manifested over us, O God. Dahil gusto mo, Panginoon Diyos, ayusin kami. Gusto mo, Panginoon, ang relasyong ito ay tunay na ipapakita mo na ikaw ang Diyos na dakila, na hindi ka nagpapabaya sa amin. Because you've said, Lord God, you will never leave us nor forsake us. And thank you, Lord, na kami pinalaya mo sa lahat ng bagay. In whom the Son sets free, we're free indeed. Maraming po salamat, ipayag mo salita mo. Ikaw patuloy na isasambay namin, pupurihin ko anuman, Panginoon, ang mga hinaing yung mga anak. Tutugunin mo to, Panginoon Diyos, body, soul, and spirit. We thank you, Lord God, for your glory. In Jesus' name, amen, amen, amen. Pakpa natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord. At napakabuti ba ng Diyos? Amen. No? So, bitinan lang ang medyo yung pagpuri at pagsamba natin ay medyo, alam niyo po, dahil sa oras po, hindi ko naman po nililimitahan ang kilos ng Diyos. Pero gusto lang po natin talagang makumpleto itong gagawin natin. No? Kaya, pagbitin tayo sa kantahan, mamaya, pagpasok natin sa kwarto natin, kantahan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, yun po yung maganda rito. No, hindi po tayo limitado, hindi po yung parang, ay wala na yung service, di na ako makapagpuri, di na ako makakanta. Hindi po, tuloy-tuloy po tayo. No? Kahit na pagtapos ito, punta ka sa kwarto mo, pagtapos nito agad, manalangin ka, sumamba ka, tuloy-tuloy. Hanggang bukas, everyday, ginagawa po natin yan. No? Hindi po tayo religion na ibig sabihin na kung Sunday lang tayo, Sunday lang. At sabi pa nga ng iba, magbigay ka naman ng araw sa Diyos kahit isang araw man lang sa isang linggo. I tell you, brothers, sisters, hindi po ganun na relationship. Ang relationship, everyday, 24/7. Amen po ba? Amen. Hindi ko naman sinasabing, pagising mo, mag-pray ka hanggang sa pagtulog mo na sa gabi, nananalangin ka pa rin. Hindi po yun, hindi ka nakakain. Hindi po yun na sinasabi ko. No? Hindi po yun. Iba po yun. Iba po ang kaisipan yun. No? Hindi po ganun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Gusto mo ba matutunan yung mga yan? Amen. Di mating kayo lagi sa ating service. Wednesdays, hello, alas 4. Fridays, alas 4 ulit. Sundays, alauna naman. Parang medyo paiba-iba tayo ng konti. So, napakaganda na may service tayo nito. Amen po ba? Amen. Ako nalulungkot. Narinig ko yung sa ibang mga kapatiran. No? May mga kapatiran tayo na taga-ibang mga churches. At sila ay, sa totoo lang, pinagpe-pray ko po sila. At nalulungkot ako dahil yung iba wala pa pong service. No? At tandaan natin, nasa GCQ pa po ang Quezon City. At ang NCR rather. No? So, hindi pa tayo makakilos ng gusto. No? So, hayaan natin ang Panginoon. No? Ang Panginoon, ang kilos ng Lord, hindi po siya nalilimitahan ng panahon. In season or out of season, kumikilos ang Panginoon. Tao lang ang naglilimita sa atin. Amen ba? Amen. Di tayo pwede limitahan ng pandemic. Di tayo pwede limitahan ng kahit na 10 variant pa ang dumating. Tuloy-tuloy ang gawain sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo lang nag-isip na, hindi tayo pwede ganito, pwede tayo mag-service. Amen. Service nga tayo, Bible study, meron nga tayo. Friday, may service tayo, prayer, intercessory service. Pagdating ng Sunday is main service natin. May co-communion tayo dito. So normal na normal. Yung iba, kung gusto nilang magbigay sila. Hello, mag-offering sila. Hello. Hindi po nalilimitahan ng Diyos. Tandaan po natin. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Kasi ang pag-aaralan po natin ngayon is about faith. No? Pwede natin sabihin, faith is the substance things hope for, certain things hope for. So parang nandiyan na siya. So hindi lamang po yun ang ating pag-aaralan pertaining sa faith. No? Pag-aaralan natin yung medyo lalim tayo ng konti para maintindihan natin kung ano yung mismong katayuan isang taong nananampalataya sa Diyos. No? At yung anong dapat niyang gawin habang pinalalaki ng Panginoon yung pananampalataya mo, habang nag-i-increase siya.
So, kailangan po kasi lumago yan. So, ngayon, kailangan po nating talagang manampalataya, no? Bago tayo makapanalangin, because ito nga yung faith and prayer. Kasi, kung wala pong pananampalataya ang isang tao, ano pagpe-pray niya? Wala. Amen po ba? Pero kailangan, mananampalataya ka. Anong pananampalataya mo? Ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang salita ng Diyos. Kung gusto mo, ang panalangin mo ay sasagutin agad ng Diyos. Asamin mo, ilagay mo sa puso't isipan mo, ang pananampalatayaan mo ay yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. At kung sasabihin mo, Pastor, di naman kasi lahat nakasulat dito eh. I tell you, para sa akin lahat ng prinsipyo nandito. Hello? Maaring yung mga lugar na kung saan pumunta pa ang Panginoon, di ba? Sabi sa John 21:25, kung lahat ay nasusulat, hindi na magkakasya talaga. Pero yung mga principles, commands, yung mga doctrines, teachings ng Lord, I tell you, kumpleto. Wala na pong kulang. Amen po ba? Amen. Napaka-importante po na tayo ay malaman natin yung mga ganong katotohanan. It's a matter of parang sinabi natin, pag hindi kumpleto to, hindi kumpleto si Jesus. Dahil ang Word is the Lord Jesus Christ Himself. Sabi niya, the Word became flesh and dwelt amongst us. Who's He? Sino ba siya? Who He? So, ang Panginoong Jesus. No? So, wala pong problema. Dapat maunawaan lang natin, yakapin natin kung ano mismo sinasabi ng Panginoon. Tandaan natin, kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, at tandaan natin, mahihirapan po tayo. Una-una, manampalataya tayo na may Diyos, then manampalataya tayo sa sinabi niya, at manampalataya tayo na kasama natin siya, gagawin natin ito sa pamagitan niya. Lahat, you name it. No? Hindi tayo pwede maglimita sa Kanya. Walang doubt, everything. Nandun na po yun. Kasi ang pananampalataya mismo ay yung paniniwala mo sa Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Siyempre, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, mas lalong hindi mo paniniwala ng Ama. Kasi si Jesus ang bumaba rito, pakita sa mga tao, pinahayag, hindi nila kinilala. So ano nangyari? Sila ay kawalan ng pananampalataya at sila ay napahamak. So dapat lamang, no, the righteous shall live by faith, dahil kung hindi tayo mamumuhay na may pananampalataya, I tell you, hindi tayo mako-consider ng Lord na righteous. Amen po ba? Hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Lalo na kung hindi tayo nananampalataya o naniniwala sa Panginoong Jesus. No? Kasi siya yung bumaba, nagkatawang tao, pinatay, inalay ang buhay sa cross ng Calvary at nabuhay na muli para sa ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. No, dapat puntahan natin ang kaisipan na kung saan alam natin ang panalangin natin ay sasagutin na iyan ng Diyos. Puntahan natin yun. Kasi kahit ang tao dito sa lupa, kung gusto niya na ganito ang gawin mo, itong gawin mo, may mga tauhan ka, 5, gusto niya, dahil ako yung master, gusto ng master, gawin nila ito at ginagawa nila ito. Sa tingin niyo po ba, aprubahan ko yun? Siyempre, aprubahan ko yun. Amen? Kasi ang gusto nila, yung gusto ko. Pero kung ayaw nilang gawin yung gusto ko at ako mag-approve, hindi ko aprubahan yun. Naintindihan po ba natin? As simple as that, hindi na po nating pahirapan pa na paano yung pananampalataya niya. Amen ba? Sasagutin ba ng Diyos yan? Kapag ang pinananampalataya mo ay sinabi ng Diyos, sasagutin po ng Panginoon. Sabi ng Diyos, God wants to provide. He is a great provider. Amen po ba? At gusto niya na magpo-provide siya sa lahat ng pangangailangan natin. So, ano problema? Diba? Manampalataya ka sa Kanya at siya magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. So, wala pong problema. Tingnan natin, katulad na sinasabi ko sa inyo before, na about si Elijah, kasi si Elijah is Elijah the Tishbite, hindi po Elijah Rocha. So, gusto natin pag-aralan si Elijah the Tishbite, no? Yung mismong propeta prophet ng Lord na kung saan ay dumanas din ng famine, no?
Minsan nababanggit-banggit ko sa inyo nung nakaraan pa, nung last year, na how about kung yung, katulad nung time ni Elijah na dumanas sila ng famine, tagutom, ano po ba ang ginawa niya? Di ba? Yung mga ganon. Di ba? May sinasabi ko sa inyo before. So nabuo ko po yung mapag-aralan natin ngayon yung si Elijah. Last week, napag-aralan natin, natapos natin. Siyempre, sa akin lang naman na pananaw yung kay Faith of Moses at nakasulat naman po sa salita ng Diyos. So, ngayon po, gusto kong tignan natin yung pananampalataya na nangyari sa buhay ni Elijah. So, hindi pa po ito kompleto. Nulit ko, isi-series ko po ito. Gusto natin na mabaybayin ito unti-unti kung paano nangyari lahat doon at kung ano ba ang ginawa ni Elijah. Siya ba ay naghimutok? Siya po ba ay nataranta o nawala ng pag-asa or sabihin natin na hindi niya sinunod ang Diyos? Tingnan natin, no? Tiunti lang natin, no? Hindi ko po mabibigla lahat ito kasi baka hindi naman natin manguya lahat, no? Kasi sabi nga sa inyo, pagka kasi ako nagturo, kung maaari, manguya natin yung ating pinag-aaralan. Gusto ba natin yun? Siyempre, pag naganda ako ng ulam, malambot yung baka. Matigas daw yung baka, tigas, hindi mga tae. So, ang hirap kainin, hindi mangunguya, hindi ka nag-enjoy. Pero ngayon, dapat mag-enjoy tayo sa pacing po na gagawin natin. So, buksan muna natin ang ating Bible. Boom. Mali pala to. Dapat verse 1 muna, 1 to 7 pala to. Nalagay ko, verse 2 na kaagad. So, sa 1 Kings 17, verse 1 to 7 po yan. Basahin ko po sa inyo. Nagsalita kay Akab si Elias. Akab is Ahab, na taga Tishbe. Yung Tishbe na sinabi ko. Sinusumpa ko, sabi niya, sinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan. Ano raw? Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. See? Galing, no? Lupit, ano? Parang Elijah. Ba't ganyan ka magsalita? Meron po akong nakakuha diyan. No? Sabihin ko sa inyo mamaya. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rin, ang usap ang Diyos, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, Kiriat Brook, sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak. Sipin mo, mga uwak, raven, na maghahatid sa iyo ng pagkain. Hamburger pa siguro to, di ba? Ano ba to? Jollibee? McDo? Or baka Angel's Burger? O ano ba to? No, hindi natin alam. Makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayun nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Sumunod, di ba? It is the same with Abraham, the same with Moses, sumunod, di ba? So makikita natin, sunod lang, no? Sabi mo sa katabi mo, sunod lang tayo. No, hindi yung puro TikTok ka diyan. Ay, hindi TikTok na. Pastor, ikaw talaga ang gulo mo eh. So anyway, verse 6. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Tignan mo ha. Sunod kayo kapatid. The power of the Holy Spirit is manifesting right now. Nagmamanifest po siya sa atin ngayon. Habang binabasa natin to, karami na pong pinapakita sa atin eh. Pero basahin natin by heart, I believe, no? Habang binabasa natin, may kumikilos ng Holy Spirit at may sinasabi na sa iyo. I-treasure natin yan. Tandaan niyo sinasabi ko sa inyo. The anointing of the Lord is in this place, is in your place. Tandaan po natin yan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So you see, naubos ni Elijah yung tubig sa batis. Tabi, ang daming tubig na naubos na. So, hindi po natin na doon titignan ng gusto yon, pero mamaya explain ko sa inyo. Pero gusto ko muna makita natin dito na ano ba ang gagawin ng Lord, no? Na ano ba ang dapat nating gawin at ano ba ang makikita natin kapag hindi tayo naniwala sa mga sinasabi ng Panginoon. Tingnan muna natin sa Psalms 34 verse 1 to 10. Dalawa po ang text ko dito. No? So sa Psalms 34 verse 1 to 10, si Yahweh ay aking laging pupurihin. Tingnan natin kasi ito sinabi sa Psalms 34, makikita mo to na halos ito rin yung attitude o ginawa ni Elijah. No? Alam mo kasi ang Lord, pag kumikilos sa tao,
salita niya yan na sinasabi niya, kilos sa tao, and then makikita mo yan sa salita niya rin. So it's the same. Yun din na magmamanifest. Kasi yung sulat niya dun sa time ni Elijah at sulat niya dito sa Psalms, sa Book of Psalms, pare-pareho po yan. Wala pong contradiction yan. Naintindihan po ba natin? What a fresh revelation I believe na dapat maintindihan natin dyan. Diba? Katulad ng, kung gusto mo makilala si Jesus, sample ko lang to para maintindihan siya sabi ko. Gusto niyo makilala si Jesus nung pagkabata niya? Sino gusto makilala si Jesus nung pagkabata niya? Basahin mo yung Proverbs. Kung ano yung sinabi sa Proverbs, yan si Jesus. Nakakita niya na. Tip ba yan? Tip, pastor? Oo, di lang tip. Nasa salita yan. Kailangan lang natin makinig sa Holy Spirit. Tayo makikinig sa mga taong, ewan ko, hello? Kinig sa tao eh. Mag-aral tayo sa Holy Spirit. Sa akin, tuturo ko to. Huwag kayong mag-aral sa akin. Na? Tuturo ko sa inyo ang salita ng Diyos. Nagtuturo lamang ako. Pero huwag kayong mag-aral sa akin. Mag-aral kayo sa Holy Spirit. Naintindihan ba natin? Lagi ko na sinasabi yan sa inyo. Kasi siya yung nakakaalam ng iniisip ng Diyos. Psalms 34:1-10. Si Yahweh ang aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay hayag. At ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Sa verse 4, ang aking dalangin dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aking aping umasa sa Kanya. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Mga apiraw, umasa sa Kanya. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Makita niyo mamaya yan. Yan yung buhay ni Elijah. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Verse 9, matakot kay Yahweh kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sinumang si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So dito, brothers, sisters, kung makikita mo, no, kung babasahin mo ng buo ang 1 Kings chapter 13, yung buhay po ni Elijah ay halos nasunod dito sa Psalms 34. Pinakita doon na hindi nagkukulang ang Diyos, wala kang dapat ikatakot, ang kublihan natin ng Panginoon. So, ang gusto ko lang makita dito is yung si Elijah ay totally nagtiwala sa Diyos. Amen po ba? At siya ay hindi nangamba, hindi niya, sa una pa lang, actually, wala nga nakakaalam kung saan nagsimula si Elijah. Wala po nakalagay sa Biblia. Amen? Sino magulang niya o what? Diba? Pero, he's a Tishbite, no? Pero, doon siya galing, pero hindi natin alam kung ano pa yon. Pero, ang importante dito, makikita mo, unang pasok pa lang ni Elijah, nag-prophesy na kagad to. Ganun nakatindi. Pero, sasabihin ko sa inyo, kung ano ang pinangako ng Diyos sa Psalms 34 at kung ano ang pagtitiwala niya sa Diyos, ganyan po ang nangyari sa buhay niya. So, tignan natin. Sa 1 Kings 17 verse 1, ito po yung announcement ni Elijah kay Ahab. Ahab is king of Israel at the time. No? The announcement to Ahab that there would be no rain, and it was a terrible one for Elijah to have to make. Kasi mahirap first time niya mag-prophesy tapos wala pang ulan for 3.5 years. At maraming tao magagalit sa kanya. Hello? Marami siyang makakalaban dito. Marami siyang talagang hahampingin siya rito. Hello? Pwedeng sabihin, ikaw ang problema ng Israel. Kung hindi ka nagsalita, baka hindi kami nagutom. Pero the point here is this, magandang sabihin sa kanila upang sila ay maganda. Amen po ba? Amen. Katulad ng pandemic na to, di ba? So, dapat talaga nakahanda tayo. Pero anyway, nandun na yan. Kung titingnan natin na 1 Kings 17:1, nagsalita kay Ahab si Elias na taga Tisbe. Yan lang ang kauna-unahang salita na makikita mo about Elijah. Isinusumpa ko
sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko, hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Take note, no? Para bang, ikaw ba ang Diyos? Ba't ganyan ka magsalita? Di ba? Pero, tignan natin sa James chapter 5 verse 17, na makikita natin na dito mismo, kinonfirm ni James na talagang yung sinabi ni Elijah ay talagang mangyayari. Bakit? Si Elias ay taong tulad din natin. Sino raw? Si Elias? Pareho lang natin siya. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag kayong mag-isip dahil si Elijah ay ibang klaseng tao siya. Hindi po yun. Yung pagsunod lang. Sabi ko sa inyo, sumunod tayo sa Diyos at makikita mo ang himala. Amen po ba? Pero sabihin mo, Pastor, ibig sabihin, sasabihin ko ngayon na huwag umulan ng 10 years, hindi uulan. Mamaya maintindihan natin. No? Kung tama yung sinabi mo, o mangyayari ba yan kung ganyan ang gusto mo. Pero tignan natin, hindi yun. No? Sinabi ko, si Elias, ang taong tulad din natin, no? In the sense na, mamaya, mga susunod na araw, maintindihan mo kung kaya pala nangyaring hindi umulan ng 3.5 years. So, doon muna tayo. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. Sabi ni James, at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. 3.5 years. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. So, huwag muna tayong mag-isip na, wow, manalangin lang tayo na mataimtim, hindi na uulan. Manalangin lang tayo na mataimtim, ito ang mangyayari sa buhay. Okay, tingnan muna natin. Pero, gusto ko munang maintindihan niyo dito. Pangunahan ko lang ito. At ito po yung nilagay sa akin ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na hindi umulan. Tama po ba yan? Siyempre, galing sa Diyos yan. Siya may hawak ng langit at lupa. Hindi naman si Elijah. Tama po ba yan? Tandaan niyo itong gusto kong makita natin dito. Kalooban ng Diyos na hindi umulan. Tama po ba yan? Inangkin ni Elijah ang salita ng Diyos. Naintindihan mo ba natin? Sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi ulan. Inangkin niya yan. Kaya kung titignan mo sa salita nito, no? That is the first revelation ng Lord. Kung titignan mo, nagsalita kay Akab, si Elias na taga-Tisbe, isinusumpa ko. Sabi niya, hindi yung sinusumpa na sinabi sa akin ng Diyos, manumpa daw ako. Wala siyang sinabi gano'n. Inangkin niya yung salita ng Diyos. Kaya nasabi ko sa inyo, kapag may sinabi ang Panginoon sa iyo, angkinin mo. Amen po ba? Kailangan natin angkinin ang anumang salita ng Diyos sa atin. Especially if there's a leading, there's a word na sinabi sa iyo. Amen po ba? Amen. No matter what, it shall come to pass. Amen po ba? Angkinin mo yun. Hindi mo kailangan sabihin na ito'y sinabi ng Diyos. Yes, tama yun, sinabi ng Diyos, to be honest with, dahil honest ka lang, pero kung tutuusin, si Elijah, ang hirap sabihin niya. Amen? Pero sinabi niya, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos na ang Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Isipin mo, hanggang hindi ko sinasabi. Hello? Inangkin niya yun. Because the Lord, kinuha siyang propeta at ang salita ng Diyos ay kanya. Spokesperson siya ng Panginoon, kaya dapat lamang sabihin niya, sa pamamagitan ko, pwede. Hello? Hindi ibig sabihin hindi siya mapagkumbaba. Pero sasabihin ko sa iyo, sa inyo, ganun niya inangkin ang salita ng Diyos. Na parang siya na yung nagsasabi. Pero alam niya, Diyos ang nagsabi niya. Amen? Pero sabi mo, Pastor, wala nakalagay dyan sa verse 1. Maghintay ka muna. No? Baka next week ko pa masasabi yun. Kasi pag minadali ko, di na matataranta na tayo dito. Paano naman yung ibang nakikinig? Hello? Naintindihan ba natin? So sabi ko sa inyo, gusto ba natin maintindihan ng lahat-lahat ito?
Ay, huwag kang mawawala sa mga Miyerkules, Biyernes at saka Linggo. Kasi pag nawala ka, wala na. Hindi mo na masusundan. Naintindihan ba natin? O katulad nga, tatayo ka, iihi ka. So, hindi mo na masusundan. Hello? So, dapat masundan natin ang gusto. Kasi pag hindi natin, pag nag-miss tayo dito, sinabi ko nga sa inyo, we're talking about Elijah. Alam naman natin si Elijah, yung si Elisha ay paakyat na si Elijah. Sabi ni Elijah kay Elisha, huwag kang kukurap. Pag kumurap ka at ako ay nawala sa paningin mo, hindi mo makukuha ang double portion. Kaya nga pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, be excited. Minsan mas excited tayo sa pinanonood natin sa TV eh. Siselos ang Diyos. Totoo yan. Naangkin ko yan. Aangkinin ko ang salita ng Diyos. Mas excited tayo sa panonood ng TV kaysa sa panonood dito sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Di ba tayo kasi nagde-devotion? Mas excited tayo sa computer games natin kaysa dito sa salita ng Diyos. Mas excited tayo sa lahat ng bagay dito sa lupa kaysa sa salita ng Diyos. Kaya minsan wala tayong inaangkin na salita ng Diyos sa buhay natin. I'm not condemning anybody, but this is the word. Tandaan natin, papasok tayo doon sa salita na Elijah rebuked Ahab, Haring Ahab. Hello? Kailangan natin talagang mag-ayos. Hindi tayo pwede sa mga salita na kapag kailangan ng rebuke is rebuke. With love, itong lahat na. With the love of the Lord. Tingnan mo, hindi ba ito malupit na panalangin? Di ba? Lupit na panalangin yan. Matinding panalangin yun na hindi uulan sa 3.5 years. At maghintay kayo ni hamog, walang darating. At hintayin ninyo. Sa bibig ko dapat manggagaling yan. Hindi ba na-realize ni Elijah ang pagdurusa at pagkawala ng buhay ang maaaring mangyari? Diba? Medyo parang kung ikaw nakakatakot sabihin ito, malamang mabubugbog ka ng mga tao nito. Katulad lang na sinabi ko sa inyo. No last 2 Sundays ago, hahaba itong pandemya nito. Yes. Pwede akong mabugbog. Hello? Amen po ba? Ba't akong parang negative ang dating ko? Hindi ako negative. Sabi ko lang ang in-impress sa akin ng Panginoon. Tandaan natin, kung ito ba ay, ang tanong, hindi ba ito malupit na panalangin? Hindi ba na-realize ni Elijah ang pagdurusa at pagkawala ng buhay ang maaaring mangyari? Alam niyo bakit ang sitwasyon kasi? Ang Israel na noon ay ilan lamang ang naniniwala sa Diyos. Papalayo na ang Israel sa Diyos. At makikita natin yung katotohanan niya. Kala si Elijah, kaya siya nanalangin doon dahil alam niya, God honors His word. Tingnan nyo sa Deuteronomy 11:16-17. Bagamat maaari nga at the time of Elijah ay wala pa itong mga ibang itong mga salita nito, pero naniniwala ko if the Lord ang siya nangungusap kay Elijah, kaya sabihin ng Lord ang lahat ng salita sa kanya. Sa Deuteronomy 11:16-17, ngunit mag-ingat lang kayo, ang Diyos ang sasalita. Huwag kayong magdadaya at huwag tatalikod kay Yahweh. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikdan ninyo siya, ang Diyos, kapopuotan niya kayo, sasarhan niya ang pinto ng langit at hindi pa uulanin. At ito'y nangyari at that time nila. Hello? Kung magkagayon, mamamatay ang inyong mga pananim at kayo malilipol sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Alam kasi ni Elijah. Kaya siya nananalangin for God because God honor His own word. At yun ang kung bakit sinabi niya mga salta na yun dahil yun ang alam niya na dapat gawin ng mga Israelites at that time. Sumunod sa Panginoon.
Pero ano nangyari? Diba? Even the king, Ahab, ay ganun ang ginawa. Alam ni Elijah ang mga bagay na yan? Ang mas kakilakilabot kaysa sa judgment mismo ay ang hindi dapat gawin ng Diyos patungkol sa kanyang mga sinabi. Kasi talagang gagawin ng Diyos yun, pero kung maaari, ayaw ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, eto mangyari sa inyo, hindi ko pauli, talagang gagawin ng Panginoon. At kapag nangyari yun, tandaan natin, marami magugutom. Amen po ba? Sa gayon si Elijah, batid niya ang isipan ng Diyos. Siya ay nanalangin para matupad ang kanyang salita ng Diyos at buong tapang siyang nagsalita kay Ahab. Because Elijah, nagsalita siya kay Ahab para lamang sabihin ni Ahab, because Ahab is a king of Israel, sabihin niya yung pinasasabi ng Diyos sa buong Israel. Para magsisi ang tao, gawin ang nararapat. Kasi ang mga tao hindi na sumusunod sa mga propeta or marami na ang pinatay ng mga propeta at the time. At siya mismo ay hindi na pinaniniwalaan. Kaya siya inutusan ng Diyos sa hari siya magsabi. Pero ano nangyari, di ba? Halos papatayin din siya ni Jezebel. Pero hindi ko minamadali, pero inutay-utay lang po natin. Alam ni Elijah na kapag hindi sumunod ang mga Israelita sa kanya o sa Diyos, kung ano sinabi niya na makakamit na parusa, ay iyon ang tutuparin ng Diyos. Tandaan natin yun. Kung hindi sila sumunod, hindi uulan. So marami na ang maapektuhan at maraming mamamatay na tao at that time. Kaya possible itong pandemic na to, it is because of people's sin. Yes. Malaking posible yan. Napakalaking yan ang nangyari kung bakit may pandemic. Amen po ba? Pero marami tayong pwedeng i-account dyan. Marami tayong pwedeng isaling dahilan. Pero okay lang. Because that is a worldwide. No? Actually, yung kay Elijah is doon lamang sa lugar nila. Okay lang. Doon sa kanila is epidemic. Ito ay pandemic. Kaya hindi natin pwedeng, pwede rin natin gawin na ganun. Pero kung tutusin, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Then the Lord graciously sent him away to a quiet place to experience His promises to the full. Ang ibig sabihin dyan, kasi may plano ang Diyos. Titingnan muna natin kung ano ang ginawa ng Lord kay Elijah. Dahil ganun din po ang tema ng aking ituturo sa inyo, isang ano naman ang ginagawa ng Lord sa atin. Tayo mga anak ng Diyos, ano bang gagawin natin during the pandemic? Si Elijah, anong ginawa ng Lord kay Elijah during famine? So ito po yun. Pinadala siya sa quiet place, sa lugar. Psalms 91 verse 1, siyang nagangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Basahin natin sa English kasi sa Tagalog medyo ano siya. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Oh, di ba? Sumusunod ka sa Panginoon, ang hangad-hangad mo, ang salita ng Diyos, ano sabi niya? He who dwells in the shelter of the Most High. Talagang nanganganlong. Talagang naghahangad ng pagkupkot sa kataas-taasan Diyos. Hangad mo ba na ikaw magpailalim sa Panginoon? Hangad ba natin? Amen, di ba? Will rest in the shadow of the Almighty. Mananahan ka, bibigyan ka ng kapahingahan. Kung nananatili ka sa kalinga ng makapangyarihan Diyos, I tell you, talaga mamamahinga ka. At dun siya dinala ng Panginoon. Amen po ba? In short, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya, yun ang ginawa niya. Kaya nga, ang sabi dito, dinala siya doon sa Kerit Brook. Doon sa lugar na kung saan yung ilog or doon dumadalo ang tubig na binasa natin kanina. Bakit pinapunta si Elijah ng Diyos sa Kerit Brook? No? Sa batis na yun, batis. Bakit siya doon dinala ng Diyos? Diba? Una-una, upang bantayan siya kapag ang oras ng reaksyong itinakda o oras ng ipatupad ang ipinagagawa sa kanya. Gusto ng Diyos, bantayan siya. Gusto ng Diyos na nandun siya. Doon ka lang. Kangalis.
The Lord wants to preserve Elijah. Dahil marami tayong trabaho, Elijah. Hello? Ang Lord ay patuloy na nagbibigay ng ingat o pagbabantay sa kanyang mga lingkod. Tandaan natin. Kaya tayo, minsan, quarantine muna kayo. Ay, quarantine. Dito kayo sa bahay, lockdown kayo. Di ba? Parang ganun no? Upang siya ay patatagin at bigyan ng lakas upang ganapin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Kailangan ng Lord na i-preserve si Elijah at that time. Kasi marami siyang gagawin. Marami siyang pupuntahan. No? In the rest of his life, talagang kailangan magpa-under sa Diyos. It is the same with Israel. Gusto ng Lord na manahan sila aalisin sila sa Egypt, dadali sila saan? Promised Land? Yes, bago sa Promised Land, sa Kanya. Gusto ng Diyos na puntahan siya at kalingain sila ng Diyos. Pero nang ginawa nila, di ba? Ayaw nila sa harapan ng Diyos. It is the same with us. Sinasabi ko sa inyo, pagising natin sa umaga, pumunta tayo sa silid, sa inner room natin, at doon tayo mamahinga with the Lord, mag-devotion tayo para pagharap natin sa mundo, alam natin ang ating tatahakin at alam natin ang gagawin natin because we're guided. Diba? Guided tayo ng Panginoon. Pero ang ginagawa natin, pagising pa lang natin, kaharap na natin kagad ang cellphone natin. Ano balita? Ano cha-cha bla bla, cha-cha bala. Diba? So ano na nangyari? Instead ng Lord, ang kapahingahan mo, instead ng Lord, ang siyang unang-unang magsasabi. Kaya, ang mga lingkod ng Diyos, nilalagay niya doon sa quiet place, sa lugar na kung saan doon siya mangungusap. Amen po ba? Amen. Upang bigyan, patatagin siya, bigyan ng lakas. Dahil ang panahon na iyon ay taggutom. Wala siyang makukunang resources o pagkain dahil sa famine na nangyayari yung time na yan. Diyan ka muna, Elijah. Diyan sa Kerit Brook. No? Sa Kiryat Batis na yan. Diyan ka malagi. Inumin mo ang tubig dyan. Padadalang kita ng uwak. At ang mga uwak na yan ang magpapakain sa iyo. Tandaan mo, magandang istorya dyan sa uwak na yan. Ang uwak hindi mahilig magpakain ng anak yan. Pag ang uwak, ang raven ng anak, isa o dalawa, iniiwan niya na yan. Hindi yan, ang raven, walang puso yan sa pagpapakain ng kanyang mga anak, mga inakay. Tapos dito, tignan mo, pinakain niya si Elijah. Because of God's command. Naintindihan ba natin? Yun yung katotohanan doon. Walang puso itong mga raven na to. Uwak nga yan Itim pa. Diba? So, ginawa ng Diyos para lang makita ni Elijah na maaring pwedeng sabing special siya sa Lord. Pero hindi na yon. Ang gusto na makita ni Elijah rito, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran. Siya nag-provide. Kaya si Elijah, hindi siya umaangal. Hindi na sinasabi, may wifi ba dito? Baka walang internet dyan. Kasi mamamatay ako pag hindi ako nakapag-surf. Nag-surf. Hindi yung surf na sabon. Mamamatay ako pag hindi ako naggano ng mga cellphone ko. Hindi siya naganap ng ganon. Amen po ba? Kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa mga mangyayari. At syempre, kailangan niyang mag-depend totally sa Panginoon. Kaya ganun ang Lord. Kaya nga kung sineseparate ka ng Lord, inaalis ka sa kilos ng mundo na yan, at ikaw nakakonfine sa bahay mo, matuwa ka. Hello? Nakakonfine ka, di ba? Matuwa ka doon. At sabihin mo, yes, Lord. Marami kang tinuturo sa akin. Makinig ka. At Lord ay mangungusap at mangungusap at mangungusap sa iyo. At manalangin ka na manalangin. I tell you, marami kang mag-gain. Yun ang dapat na mag-gain mo. Yun ang dapat na makuha mo. It is the same with Elijah. Diba? Hindi ko pinupuri si Elijah. Pinupuri ko yung kilos ng Diyos kay Elijah. Alam naman natin, sinabi ko na yun kay Moses. Pinupuri ko ang kilos ng Lord kay Moses. Pero dito, ito yung pananampalataya na sinasabi kong dapat nating makuha. Hindi yung basta, gusto kong magkaroon ng tuwalya na katulad ni Pastor. Bukas meron na ako. Sino may sabi sa'yo? Ibibigay sa akin ni Pastor yan. Oo ba? Walang problema. Pagingin mo. Hello? Pero hindi ng pananampalataya na pinag-aaralan natin. Pananampalataya na pinag-aaralan natin kung sino? Ang Diyos. Hello? Dependency.
May natututunan ba tayo? Uwi na tayo. Tutunan tayo. Hello. So, brothers, sisters, anong pangalawa? No? Ulitin ko, yung number 1, upang bantayan siya kapag oras ng reaksyong itinakda o oras na ipatupad na ang pinagagawa sa kanya. Binabantayan siya doon ng Panginoon dahil linahanda siya. Pangalawa, upang ihanda siya para sa karagdagang paglilingkod. May gagawin siya. Amen? May gagawin ka. May gagawin kayo. Amen po ba? Meron kayong assignment sa Panginoon. Amen ba? Kaya JCF, di ba? Sabi ko sa inyo, mga MWF, mga men's and women's natin, ang mga worship ministry team, di ba sabi ko sa inyo this week, hanggang basta itong buwan ito, alamin ninyo ang assignment niyo sa Lord. Naintindihan po ba natin? Gawin ninyo, pumasok kayo sa loob ng kwarto ninyo, mag-isa kayo dyan, manalangin kayo, sabihin niyo, Lord, ano yung plano mo? Ano yung gusto mong gawin? Sabihin sa iyo ng Panginoon niya. Marami pa siyang matututuhan tungkol sa pag-asa sa Diyos. Lubos na pagtitiwala sa Kanya. Pagtitiyaga at pagpapakumbaba na kailangan nating matutuhan. Amen ba? Tuturo sa atin lahat ng Panginoon Diyos. Ng Panginoon yan. Amen? Tinitrain niya si Elijah na magtiwala ng gusto sa Panginoon. Amen po ba? Na magtiyaga at sumunod pagpapakumbaba na kailangan niya matutunan. Amen po ba? Dahil alam mo, ang pag-asa niya ang Diyos. Wala siyang maasaan because famine, walang tagutom, walang makakain. So, paano? Naintindihan po natin? At pangatlo, dahil sa panahon ng spiritual na apostasy. Apostasy is tumalikod sa pananampalataya ang buong Israel. Laging inaalay, dahil sa panahon ng spiritual na apostasya, laging inaalay ng Diyos ang kanyang mga propeta. Inaalay pala. Ulitin ko, dahil sa panahon ng spiritual na apostasy, laging iniaalay ng Diyos ang kanyang mga propeta. Amen ba? Inihanda ng Lord si Elijah upang maging propeta o tagapagsalita niya sa Haring Ahab para maibalik sila sa Panginoon. So, yun yung ginagawa ng Panginoon. Talagang, meron tayong gagawin. Meron pinagagawa ang Panginoon. Hindi tayo mananatiling parang tigang na para bang kung ano lang ang meron. Naintindihan ba natin? Amen. Dahil ang Diyos ay lubos na iingatan, aayusin, tutulungan, ilalagay niya tayo sa ayos. Amen po ba? Amen. Dahil yan ang kanyang hangad sa buhay natin. I-preserve tayo. Kaya kung makikita mo ang ginawa ng mga taong ito no time, kahit sa Psalm 74:7-9, kung titingnan lang natin yung mga kanilang mga pinagagawa na halos na talagang magugulat ka. Sabi dito sa Psalm 74:7-9, yaong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito, hindi natin titigilan hanggang hindi natatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan nilang dako para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Wala tayong pangitain ni propetang naglilingkod. Ang ganitong ayos natin, hindi natin natatalos, hindi natin nalalaman kung kailan matatapos. So it's the same with ito yung Israelites ng time na yan. Time din ni Elijah. Yan po yung mga nangyayari sa kanila. Halos talagang ginugulo nila ang templo, halos talagang kalaban nila ang Diyos. Talagang yung time na yan dahil nagkaroon ng famine, nagkaroon ng kaguluhan. No? It's the same history repeats itself. Kung yan ay nakatala sa Psalm 74:7-9, it's the same attitude na ginawa nitong
time nila Ahab, King Ahab. Kaya nga sinabi niya sa verse 9, wala tayong pangitain ni propetang naglilingkod. Ni propeta pero ayaw nilang paniwalaan. Ang ganitong ayos natin, hindi natin natatalos, hindi natin nalalaman kung kailan matatapos yung kanilang kalagayan. Naintindihan ba natin? Kaya the Lord, piniprepare niya ng gusto si Elijah para mangusap dito sa mga tao. Kinuha ko itong verse nito para maintindihan natin ang senaryo nila. Dahil kung tatalunan ko kagad itong istorya nito, malilito tayo. Diba? Tingnan din natin sa Isaiah 30 verse 20, kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya ang inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Hindi niya tatago. Kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Talagang papayag ng Panginoon, ipapakita ng Panginoon. No? Pero, napaka-importante kasi sa Panginoon ang preservation. Kaya the Lord preserved Elijah at the time. No? Dahil gusto niyang gamitin si Elijah. Gusto niyang ipakita na talagang ang Lord ay hindi niya iniwan ang kanyang bayan, hindi niya iniwan ang sino man sa atin. He preserves us. Pero kung tutuusin, no? Ang Diyos ay pwede siya magalit, pero kung tutuusin, hindi niya magawa yon dahil mahal niya ang bayan niya. Ang Israel, even tayo, mahal din niya tayo. Kaya kita nyo nangyari, meron pa rin tayong tuloy-tuloy pa rin ang service natin. At nakikita ko sa JCF, no? Sumunod lang kayo. Kahit na hindi kayo taga JCF, kung gusto nyo matuto, ma-disciple kayo, PM nyo lang ako. No? I'm not proselyting. No? Hindi ako nagpo-proselyte. Ang akin po talaga is puntahan yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Sila po ang puntira ko. Sa totoo lang po. Pero kayo, kung gusto nyo magpa-counsel sa akin, open po ako. Meron po nagpapa-dedicate sa akin. Pinupunta ako, nagde-dedicate ako, taga-ibang church. Okay lang po ako. Wala pong problema sa akin. Pero I'm not proselyting. Nulit ko po sa inyo, ha? Hindi ko kayo, may church kayo, hindi ko kayo kinukuha. Manood lang kayo. For information, matuto tayo, sayang. Marami tayong natututunan. Amen po ba? Amen. Hindi ko po ugali yun. Kahit kailan po hindi ko naging ugali. Kunin kita from one church, daling ka sa amin, hindi po. Kung may church ka, praise God, magpatuloy ka sa church mo. Pero kung gusto mo mag-aral sa mga tinuturo natin, mag-aral po tayo. Amen po ba? At kami po kasi talagang may kahit na po may pandemic, kahit na po nandito kami, meron po kami discipleship. Maganda, no? May meditation kami ng Word of God, etc. So anyway, God, tingnan natin na the Lord preserved 7,000 people yung time niya sa Israel. Kaya kung makikita mo, meron talaga siyang itinirang mga tao. Meron siyang hinandang mga tao na kahit na may famine, kahit may pandemic, kikilos at kikilos, meron po talaga mag-share ng gospel sa panahon natin. Amen ba? God preserve His people. In 1 Kings 19:18, ngunit 7,000 tao sa Israel ang ililigtas ko, ang mga hindi naninikluhod kay Baal at hindi sumamba sa kanya. Sabi ni Elijah, Lord, nag-iisa na lamang po ako. Hindi, meron akong tinabing 7,000. Oh, you see? Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, the Lord is, siya yung ating potter. We are the clay. Tayo po yung clay. Hindi ko naman Tagalog sa clay. So, siya po yung humuhubog, siya yung nag-aayos sa atin. Siya yung mimi-ari ng mundo. Kung anong gusto niyang gawin dito, gagawin niya. Kung gusto niya mag-preserve ng 1,000,000 na tao, mag-preserve po siya. Siya po yung mimi-ari nito. Tayo po ay clay. Tayo po ay mga sinuhubog ng Panginoon. Naintindihan ba natin? Amen. Kung saan niya tayo gustong ihubog, doon niya uhubugin tayo. Yes, may free will tayo, pero di natin pag-usapan masyado yan. Ang gusto ko lamang makita natin dito, God is in control. Naintindihan ba natin? Amen. So, hindi po tayo para bang lost. Ang Lord ay binaliwala na lang.
Kaya nga Elijah was to be one of God's hidden ones. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. So, ang Lord ay hindi po siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Nangako siya. Even to Elijah, pasimula pa lang ang ating pinag-aaralan, pero gusto kong makita natin na pinuserve niya si Elijah. Amen po ba? Amen. Upang patatagin, palakasin, during the famine, during the pandemic sa atin. Yes, nandito tayo, nakakonfine tayo sa bahay natin, hindi tayo makakilos, wala pa tayong labas-labas, nakakalabas tayo, pero hindi po yung katulad ng before. Pero kung makikita natin, ginagawa yan ng Diyos para patatagin tayo. Ginagawa yan ng Diyos para palakasin tayo. Palakasin ang ating loob. No? Dahil kailangan natin matuto sa Kanya. Kailangan natin malaman ang kaparaanan ng Diyos. Kailangan natin makuha ang iniisip ng Panginoon. Hello? As the Bible said, possess the mind of Christ. We have to possess the mind of Christ. Kung paano mag-isip ang Panginoong Jesus, ganoon din tayo dapat mag-isip. Amen po ba? Amen. Kaya, pinapreserve ka lang ng Panginoon. Amen? Magsaya ka, huwag mo sabihin na, Pastor, nainip na ako dito sa bahay. Nakakainip ba yung presensya ng Diyos? Nakakainip ba yung mangungusap sa iyo ang Diyos? Naghahanap ka nga ng ginto eh. Sino taong ayaw ng ginto? Lahat tayo gusto natin. Kung merong ginto sa mga paligid, anong gagawin natin? Di ba? Maghahanapin natin ng mga ginto. Pero sabihin ko sa iyo, ang salita ng Diyos, ang pinakaginto dito sa San Sinukob. Naintindihan mo natin. The Word of God, the Word became flesh and dwelt amongst us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sino yung Word na yan? Jesus Christ. Masigit pa sa ginto. Kaya kung sasabihin sa inyo ng Panginoong Jesus, ito ang gawin mo. Elijah, pumunta ka doon. May gagawin ako. Yes, Lord. Anong gagawin mo? Mahalin mo ng husto yun. I-treasure mo yun. Kasi yan yung panimula na gagawin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya magsaya tayo. Huwag natin payagan na para bang kapag may pinagawa ang Diyos sa atin, masyado tayo malulungkot dahil ang puso natin ay hati. Hati ang puso ko. Maganda ba yung kanta yan? Hindi ko alam. So, yung puso mo, kalahati sa Diyos, yung kalahati sa mundo. Ayun, tapos. Wala na yan. Hello? Amen po ba? Amen. Ano mangyari? Wala na. Siya lang po ang Panginoong Yesus na lang. Italaga natin yan sa Kanya. Hello? So panimula ko lamang po yan kay Elijah, pero inulit ko, si Elijah, inangkin niya ang salita ng Diyos. Ba? Angkinin natin ang salita ng Diyos. May sinabi ang Panginoon sa iyo, angkinin mo. Hello? Sinabi sa iyo ng Lord, no matter what, it will come to pass. Angkinin mo, ikaw na magsabi, akin to. Akin ka. Amen po ba? Amen. Ikaw ang aking ganito, bla 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 bla. Amen po ba? Amen po ba? So, as simple as that. Dahil yun yung gusto ng Diyos. Angkinin natin ang salita ng Diyos. Amen? Uulan siya, hindi siya uulan ng 3.5 years. Ulitin ko lang kasi gusto ko itong word ni sabi ni Elijah na to eh. Talagang kahit kayo, no? Pakinggan niyo to. Basahin ninyo, no? Ng maigi, na ano yung sinabi niya rito na talagang sarap pakinggan eh, no? Ay, hindi. Ano bang version? O tama. Verse 1. Nagsalta kay Akab si Elias. Sabi, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Oh, see? Dahil sasabihin ng Lord, Elijah, papuntahin mo na si Ahab doon. At uulan na. Sabi niya, hanggang hindi ko sinasabi. Inangkin niya ang salita ng Diyos. Tinayuan niya. Amen po ba? It's the same with us. Sabi nga ng Biblia, sabi ng James,
Si Elijah at tayo ay pareho lang. No? Parehong tao lang din. Ang importante, paano mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Paano mo yayakapin ang salita? Angkinin mo ang salita. May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at gusto ko ipanalangin kayo sa oras nito upang alam ko may mga panalangin tayo pero naniniwala ko na may gagawin ng Diyos sa atin ng buong buo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige po, let's close our eyes. At tayo po ay manalangin. At puntahan po natin ang mismong sinasabi ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Yore lebo siyata. Horo lobo siyata. Stana nama. Toro lobo siyata. Hallelujah. Worship you, Jesus. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige, sa oras na ito, kapatid, huwag mo limitahan ng Panginoon. I believe gusto ng Panginoon na gamitin ka, mangusap sa sayo, sabihin niya sa iyo kung ano yung nasa puso niya. Importante po yan. Bilang anak ng Diyos, para sa akin, even by the word, wala na pong importante dito, kundi ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every words that proceeds from the mouth of God. Yan po yung napaka-importante sa lahat. Ang salita ng Diyos. Ang presensya ng banal na Espiritu at sa salita niya. Sabihin na sa iyo kung ano nararapat mong gawin. Yun po yung pag-ukulan mo ng pansin, kapatid. Yun ang hanapin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala na po tayong ibang pag-uusapan dyan, kundi ang salita niya. Sapagkat yan ang direction mo. The word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Yan po yung magsasabi sa iyo ang salita ng Diyos kung anong dapat mong gawin, anong dapat mong katayuan, anong dapat mong isipin, anong dapat mong ibigin, ano ang dapat mong panindigan. Kapatid, the Word of God, the Lord Himself. Sinabi niya kay Elijah, pumunta ka sa Kiryat Brook, manatili ka ron. Pakakainin kita. At yun po ang ginawa. Upang siya mapalakas, upang siya ihanda sa isang gawain, upang siya ay gamitin ng Panginoon sa anumang area na gagawin niya. Hinahanda niya lahat ng bagay. There's always a preparation. And the Lord, yan ang procedures ng Lord. Diyan siya tumatakbo. Hindi siya tumatakbo ng alanganin. Hindi siya tatakbo ng katulad ng sa mundo na para bang reckless, para bang kung ano na lang, parang sumusuntok sa hangin na wala namang pupuntahan, wala namang tina-target. Ang Lord hindi. Precise ang Panginoon. He's always is perfect. Perfecto po ang ating Panginoon. Kaya, nulit ko, pumunta ka mamaya sa inner room mo, sa kwarto mo, makipagniig ka. Matagal ko nang sinasabi yan. Matagal na rin nudyok sa'yo ng Panginoon. Gawin mo. At may sasabihin sa'yo ng Panginoon. At gusto ng Panginoon, gagamitin ka niya even during this pandemic. Hindi tumitigil ang kaharian ng Diyos. Walang kayang pumigil sa kaharian ng Diyos. Kahit na tayo lang, walang problema yan. Kikilos at kikilos ang Panginoon. Sige, at this very moment, taas mo ang kamay mo at ipapanalangin kita. Panginoong Jesus, maraming po salamat. Pinadalangin ko, O Diyos, sa oras pong ito. Hawakan mo po ang mga kapatiran ko. Take hold of the hearts, the minds, the soul, the body, Lord God. Hawakan mo to, Panginoon Diyos. Lord, sa pagpunta nila sa inner room nila, sa pakikipagniig nila sa'yo, mangusap ka, sabihin mo sa kanila, Lord God, yung plano mo, yung gusto mo, yung desire mo. Ano man ito, I believe, Lord God, papaalam mo to sa kanilang puso. At Lord, tulungan mo sila na tayuan yung salita mo. At ang salita na yan, Panginoon Diyos, ay parang sila na rin na magsasabi niya. Habang ilalabas nila ito sa bibig nila,
ikaw na rin po ang nangungusap dito. Kaya Lord, maraming po salamat. Maging malakas sa mga kapatiran ko. Lord, importante ang salita mo sa bawat isa. Pagpalain mo sila, Ama. Father God, in Jesus' name, in your precious Holy Spirit, bless your people. Bless them, O Lord God. Ingatan mo sila sa kanilang mga gagawin. Saan man sila pumunta, ano man ang kanilang gagawin, Panginoon Diyos, pagpalain mo po. Ingatan mo sila. Samahan mo sila. Be with them, Lord. Dahil nangako ka, Lord, you came that we might have life and have it more abundantly. Maganda at kasiyasiyang buhay ang mararanasan ng mga kapatid ko. Bless them. Be with them. Protect them. Napakabuti mo. We love you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po. At Friday, meron din tayo. At worship po, God willing. At sa Sunday po, Power of the Holy Spirit. At magsaya lang po tayo. Ayun po ba? Huwag nating payagan yung problema na mangibabaw sa buhay natin. Mangibabaw sa ating salita ng Diyos. Amen? Nagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen, amen, amen. So God bless po. Mag-ingat po kayo at sa inyo lagi ang pagpapala ng Diyos at iniingatan kayo sa araw-araw. Bawat steps na ginagawa niyo sa buhay niyo. God bless. Mahal po kayo ng Diyos at mahal din po kayo. God bless po.